Marquez, spokesman ng Supreme Court. Opo. At yan ang aming mga tanong, isa sa mga tanong ng taga Bulacan. Paano nagkaroon ng botohan una na 942? 9 plus 4 plus 2 ay 15. Samantalang nakabakasyon si Chief Justice Puno. Ano? Nakakaboto ba maski wala doon? Unang tanong. Pangalawa, sabi ko nga alas 3, alas 4 na magsimula yung report ng resulta. Pero alam ba, alas 10 pa lang ay nagdiriwang na sila sa Kapitolyo. Ba, may, Alas 11 pa lang. may leakage na, ganon. Oh, yeah. Pagkatapos tanghali pa lang, nagmimisa na, umiyak pa nga sa tuwa yung aking katunggali. Ano? Paano lang nalalaman, 3-4 na oras bago matapos ang deliberasyon ng Supreme Court, na may resulta na sila. At alam mo, Igan, hindi ito ang unang pangyayari. Noong March 16, in-announce agad, may alas 12 pa lang, ito ni Sixto Brillantes, mag-i-issue ng status quo ante-order ang Supreme Court. Alam nila. Alam na agad, ano? At ito, 12 o'clock pa lang. Pagkatapos nung 15 naman ng gabi, in-announce agad nila yung resulta. Kinabukasan, umaga pa lang, nagdiriwang na sila. So yun ang unang, pangalawang tanong namin. Bakit alam nila agad? At ito ay, I brought this up doon sa nangyari kay Brillantes. So sabi ko nga, this is terrible affront to the integrity of the Supreme Court. Pero ito si Brillante patuloy na ipinagyayabang. Alam mo, kahapon sabi pa niya, kahit anya mag-apila siya, ay aabutin ng June 30 ito. Hindi na matatapos ito. Bakit? Para bang hawak na hawak ba ni Atty. Brillantes ang Korte Suprema? Korte Suprema. Okay. Bakit alam niya kung ano mangyayari? Okay, Gob, ano pa naman to, di ba? Yung parang automatic appeal. At, so anong plano nyo? Babalik ko ba yung inyong mga taga-suporta dyan sa Kapitolyo para mag-vigil? O ano mga plano ninyo ngayong nagbaba ng desisyon ng Supreme Court? Alam mo, una-una, wala pa nga kaming kopya hanggang kahapon. Ano? At ibig namin makita, ano ba ang tenor nitong desisyon? Pero of course, may posibilidad mag-file kami ng motion for consideration. Pero alam mo itong nasabi ng pag-vigil, noong pang nakaraang March 16, umapil na ako. Pinag-usapan ko na mga tao sa amin na huwag na magpunta sa Kapitolyo dahil nga iniiwasan natin na maaaring magkaroon ng kaguluhan. Kaya yung sinasabi nila nagkakaroon ng kaguluhan, wala na po. Wala na rin doon sa kanila sa Kapitolyo. So hindi po totoo na merong kaguluhan na gaganap. Pinigil namin yan. Hanggang ngayon, hinahon ng aking pag-uusap. Okay. Yung sabi ng Korte Suprema, may binabanggit silang grave abuse of discretion daw sa panig ng COMELEC. So, yung palang medyo malinaw, no? So, anong reaction nyo na nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ng Commission on Election? Alam mo, hindi namin maintindihan yan eh. Kasi ito, alam mo, Igan, July 2008 pa lang, tapos na yung bilangan. At dito, nang binuksan, isa-isa yan, binabantayan, mayroong revisor, si John Mendoza, mayroong kami, mayroong ng COMELEC. Doon sa mga bodega ng COMELEC, binabantayan yan araw-araw. Nakita nung binuksan, yung mga nagkakawalang mga balota. Doon sa barangay ni John, binaha yung mga basang-basa. Marami sa kalahati ng Bukaw, ay basa ang mga balota. Sabi ko, wala pa undoy, wala pa yung peping, binaha na yung mga balota. So, nakita yung mga irregularidad. At pagkatapos ito, ay nagkaroon pa sila ng status quo ante-order noong July 14, 93 days. Ito yung kanuunahan. Sa tatlo ang natanggap namin status quo ante-orders. Igan, ano? So, 93 days yan. Pagkatapos, inutusan ng Supreme Court ang COMELEC na ituloy-muan niya. Okay. Nagkaroon ng desisyon December 1. At pagkatapos nga nito, inulit-uli noong February 8. Nag-appeal si Mendoza, 3-0 sa lower division. Nung umabot sa unbank, kung siya nag-appeal, dapat 4 na nakuha niyang boto, majority. Isa lang ang bumoto sa kanya. So, wala kayo nakikitang abuso rito? Wala, sapagkat every step along the way, Igan, ay ginawa sa proseso. In fact, 2 years and 8 months kami naghintay sa COMELEC. Kung ganito rin lang pala, ano? Bakit kinakailangan pa magdaan sa COMELEC? Ano ba ibig sabihin ng Korte Suprema? I-abolish ng COMELEC? Dapat pala, dumiretso na lang sa Korte Suprema kung sila talaga may arbiter. Palagi ko po, ito ay isang labis na kawalang katarungan na nararamdaman ng aming mga kababayan. Kaya siguro, Igan, pati ito si Marites Vitug, di ba? Sumulat ng Shadow of Doubt. Ano? Probably ng Supreme Court. Dahil siguro sa mga nangyayaring tulad nito,
meron tuloy na isusulat ang mga tao. Okay. Kapag talagang nakakapagtaka yung nagaganap nito. Daman-dama namin, sabi nga nung mga supporters namin, Igan, alam mo ba, ang tinatanong nila, bakit po niya ganyan? Na ipagmamalaking gagamitin lahat ng pondo ng Kapitolyo para manatili lang sila dyan. May tape, yung isang kasamahan ko, kasi sabi ni John John. Bakit ba niya? Wala tayong pera. Sa Supreme Court ba niya? Tanong pa ng isa, no? Korte Suprema po ba ito o Korte Suprema? Okay. Maraming tanong Governor. na dapat sagutin. Okay. Maraming salamat po. Abangan namin itong balitang ito dyan sa Bulacan. Dating Bulacan Governor Roberto Pagtanganan. Samantala, makakausap din natin live mula naman po sa Kapitolyo si Bulacan Governor John Mendoza. Governor Mendoza, good morning. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa mga tagapanood mo. Opo. Anong inyong naramdaman nang malaman yung kayo po ang kinatikan ng naging desisyon ng Korte Suprema? Alam mo, sobrang tuwa natin, no? Natuwa tayo hindi lamang dun sa pagkakapanatili sa pwesto, Igan. Kundi mas natuwa ako na nalinis yung pangalan ng aking mga magulang at napatunayan talaga natin na hindi tayo nandaya. Yun naman talaga ang pinaglalaban natin. So ngayon, ano ho mga plano ninyo matapos itong naging desisyon ng Supreme Court natin, Governor? Tayo, Igan, meron pa tayong nalalabing mga 3 buwan. Sobra-sobra yung pinakitang pag-suporta, pagdarasal at pagtulong sa atin ng ating mga kalalawigan at kitang-kita naman ninyo yan. Tayo, magtatrabaho na lang tayo. For the next 3 months, sisiguraduhin natin na yung mga para sa Bulakenyo ay matatapos natin at maibibigay natin para sa kanila. So, posibleng ano pa, hindi pa ito tapos dahil mayroon pang pagkakataong umapila si Governor Pagtanganan na Governor. Karapatan niya yun. Yun naman din ang sinasabi niya dati, Igan, na sumunod ako sa proseso at sumunod tayo sa proseso. At yun din ang sinasabi natin. Igalang natin yung naging proseso. Kung natatandaan nyo, Igan, nung sa COMELEC, hindi pa dapat ilabas, may hawak-hawak na siya. Ipinamamalita na niya na nanalo siya sa protesta, kaya nagulat kami. Kahapon, pinili natin na manahimik, maghintay, at tayo nalaman lang natin ito nung narinig natin sa radyo. At simpleng-simple, nagpamisa lang tayo pagkatapos nito at balik na sa trabaho ang Kapitolyo. So wala kayong advance information na mananalo kayo sa Supreme Court, Gov? Imposible yung sinasabi niya na yun, no? Hindi ko maintindihan kung paano niya nasabi. Alam mo, Igan, ayoko na magsalita ng tungkol sa kanya o tungkol sa nangyari. Ako, igagalang ko yung desisyon ng Supreme Court, karapatan niya mag-file ng MR, intayin natin kung ano magiging desisyon muli. Pero simula kahapon, natanggap na natin yung tagumpay. This is our second lease of life sa panunungkulan. At simula umpisa, sinasabi na natin, may grave abuse of discretion ang ginawa ng COMELEC at kahit sinong abogado ang nakakita ng desisyon, talagang sinabi nila pagdating sa Korte Suprema, malaki ang laban natin. Okay, so ngayong araw nito, kamusta magiging serbisyo sa Kapitolyo ng mga taga-Bulacan? Balik na sa normal ito, Gov? Wala naman naging balam, no? Pero lang dun sa last, yung Monday, Tuesday, nung nagkaroon ng barikada. Pero after that, kahit nung Martes, kahit kahapon, sinabi ko naman, Igan, yun. Pag ako'y natalo sa Supreme Court with finality, ako mismo ang bababa at hindi nila ako kailangang susunduin ko pa siya. Maraming salamat po, Governor. Good morning. Maraming salamat, Igan. Bulacan Governor John Mendoza. Stabbing incident sa isang paaralan sa China, 8 bata po ang patay. At Hollywood star Brad Pitt, producer ng isang bagong superhero comedy action film. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.